Huwag po basta-bastang magbukas ng link o mag-download ng app, baka software yan na kayang kumontrol sa inyong smartphone. Isang pensyoner ang nasimutang pera sa bangko at e-wallet nang mag-install ng app na ipina-download ng nagpakilalang taga-SSS. Narito po ang aking report. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nagsasabing nasimot ng scammer ang anyay life savings ng kanyang amang pensyonado. Kwento ng netizen, bandang alas 11 ng umaga noong Huwebes, may tumawag sa ama niya na babaeng nagpakilalang empleyado ng SSS o Social Security System. Nagkataon daw noon na nagloloko ang SSS app sa cellphone at kailangan ng kanyang ama na malaman ang kanyang SSS Payment Reference Number o PRN. Sabi raw ng babae, may update sa SSS app at hindi niya na kailangang pumunta sa SSS branch para makakuha ng PRN. Nag-email daw ang babae ng link at ginabayan ng ama sa pag-install ng sinabi niyang app. Nag-abiso pa raw ang babae na huwag patayin ng cellphone at hintayin matapos ang installation ng app bago ibaba ang tawag. Noong tanghali, hindi raw matawagan ng netizen ang ama niya kaya pinuntahan na niya ito sa kanyang bahay. Sabi raw ng kanyang ama, wala siyang natanggap na anumang mensahe o tawag mula sa anak. Nang mapansin nilang pasado alauna ng hapon ay di patapos ang app installation, kinutuban ng netizen na baka na-scam na ang ama. Hindi raw nila ma-shutdown o ma-restart ang cellphone, ni hindi rin daw makapag-screenshot. Nahinto lang daw ang installation nang tanggalin nila ang SIM card. Pag-check nila sa bank accounts ng ama, nakita nilang nasimot ang laman ng mga ito. Kahit wala raw silang ibinigay na password, OTP, phone number o anumang personal na detalye. Binura na raw nila sa phone ang app installer. Isinumbong sa mga bangko ang mga transaksyon na di nila ginawa. Pinablock daw nila ang mga card at online account ng ama at nagpalit ng passwords at PIN. Hinala ng netizen, mga senior citizen talaga ang puntirya ng scammer. Ayon sa isang cybersecurity professional, ang malware o malicious software na pinadownload sa ama ay isang remote access trojan. When installed in your phone or in your laptop, the threat actor will have full access to your device, and can even prevent the owner mismo to operate the device. Nakikita niya lahat, nananavigate niya, na kung saan siya pupunta. Pag may pumasok na OTP, pupunta siya doon sa message, makikita niya. So, kung nag-transact siya, para di mabiktima, payo ng eksperto, huwag basta-basta patulan ang mga text o tawag, lalo na kung di kilala. Babala ng SSS, hindi sila tumatawag o nagpapadala ng mensahe para magbigay ng link sa pag-update ng kanilang My.SSS account o SSS mobile app. Maaring magsumbong ang mga nabiktima sa email o hotline ng SSS Special Investigation Department o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.